Hi guys! Ang pag-aaralan natin ngayon is about mean, median, mode, and range. Paano ba natin kukunin ang mean, median, mode, range sa isang set? So, meron tayong, ang unang pag-aaralan natin is ang mean. Ano yung mean? Ang mean, aka or also known as average. Okay, so si mean, ito yung tinatawag nating average. Ito yung nakikita natin sa ating mga report cards kung saan makikita natin ang ating average. So, ang pagkuha natin doon is ina-add natin lahat ng grades ng ating subjects, tapos i-divide natin kung ilang subjects at yun ang ating average. Okay, so ganun yung mean natin. Ang pagkuha ng mean natin, sum of values, so i-add mo lahat ng values mo divided by the number of values. So i-divide mo kung ilang values meron ka. Okay, for example, number 1. Meron tayong set of numbers dito, 4, 4, 9, 8, 6, 6, and 5. Okay, so ang gagawin natin is i-add natin itong mga numbers natin. So 4 plus 4 equals 8, plus 9 equals 17, plus 8 equals 25, plus 6 equals 31, plus 6 equals 37, and plus 5 equals 42. Okay, so meron na tayong 42 dito. Divided by, i-count natin kung ilang numbers meron tayo. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so merong 7 values tayo. So 42 divided by 7. 42 divided by 7 is equal to, so ibig sabihin, ang mean natin sa set of numbers natin sa number 1, ang sagot is ang ating mean. Okay, so ito na yung sagot natin. Another example naman tayo. So meron tayong marami-raming numbers, 23, 27, 33, 37, 40, 47, 47, 49, 50, at 54. Again, ang gagawin lang natin is i-add natin lahat ng ating value. Okay, so i-add natin. 23 plus 27 equals 50, plus 33 equals 83, plus 37 equals 120, plus 40 equals 160, plus 47 equals 207, plus 47 equals 254, plus 49 equals 303, plus 50 equals 353, plus 54 equals 407. Okay, so 407. Tapos, i-count natin kung ilang numbers meron tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 numbers meron tayong 10 values. So, 407 divided by 10. So, 407 divided by 10 is equal to 40.7. So, ang ating mean dito is 40.7. So, ito na yung sagot natin. Okay, so madali lang ang pagkuha ng mean natin, no, or ng ating average. Ang gagawin mo lang is i-add mo lahat ng iyong values, pagkatapos i-divide mo kung ilang values meron ka at meron ka ng sagot. Punta naman tayo dito sa median. Kung paano naman kukunin ang median. Ano naman yung median? Ang median natin is ito yung ating middle value or kung ano yung nasa gitna ng ating mga values. Okay, so meron tayong example dito, dalawang example. Ang pagkuha ng median natin, dapat naka-arrange siya from least to greatest or galing sa maliit hanggang sa malaki. So, dapat i-arrange natin ang ating mga values para makita natin kung ano yung median natin. Okay, so example number 1, titingnan natin 3, 5, 5, 6, 7, 4, 7, 8, 6, 4, 6, 3, 4. So, base sa ating examples, hindi siya naka-arrange. So, i-arrange muna natin ang ating mga numbers. Okay, so ang pinakamaliit is 3. Meron tayong dalawang 3. Next ni 3 is 4. Okay, meron tayong tatlong 4. So, tatlong 4. And the next ni 4 is 5. Isa, dalawa. Okay, dalawang 5. And the next ni 5 is 6. Isa, dalawa. Meron din tayong dalawang 6.
Oops, tatlo. Tatlong 6, and the next is 7, isa, dalawang 7, isa, dalawa. So, 7, 7, and then 8, okay? Isang 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, 13 values meron tayo. Okay, so ang given natin is add. Add siya kasi 13. So, madali lang sa atin na i-identify kung saan yung median. Kasi i-divide lang natin siya ng dalawang beses. So, maglagay tayo ng 6 dito sa kabila. Maglagay din tayo ng 6 sa kabila. Kung ano yung nasa gitna, yun na yung median natin. Okay, so i-divide natin siya. So, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Okay, so kung ano yung nasa gitna, yun ang median natin. So, ibig sabihin, ang median natin is 5. Okay, so ito na yung sagot natin. Ang median natin sa set of numbers, sa example number 1 is 5. Example number 2 naman tayo. So, 23, 27, 33, 37, 40, 47, 47, 49, 50, and 54. Okay, as you can see, naka-arrange na ang ating mga numbers from least to greatest. Okay, so titingnan na lang natin kung ano yung nasa gitna, kung ano yung median natin. I-count muna natin ang ating mga numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so even ang ating given. So, paano natin i-identify ang nasa gitna? Okay, so i-divide natin ang bawat side. So, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Okay, so meron tayong dalawang naiwan. So, ito yung naiwan na dalawang number sa gitna. So, hahanapin natin kung ano yung median natin. Okay, so paano natin gagawin yon? Ang gagawin natin is, i-add natin itong ating dalawang value pagkatapos i-divide by 2. So, parang hinahanap natin yung mean natin. I-add natin yung mga values at i-divide kung ilang number of values. So, i-add natin si 40 plus 47 divided by 2. So, 40 plus 47 equals 87 divided by 2. So, 87 divided by 2 is equal to 43.5. Okay, so ito na yung median natin. Ibig sabihin, ang nasa gitna nila is 43.5. Madali lang din kunin ang value ng median natin, no? Kapag add yung given natin, simple, madali lang nating i-locate ang nasa gitna kasi ang median is yung middle value. Kung even naman, i-add natin ang dalawang value tapos i-divide by 2, yun na yung sagot natin. Sa mode naman tayo, so paano natin hahanapin ang mode? Ang mode is value that occurs the most, okay? So kung ano yung value na may pinakamarami sa kanilang lahat, so yun ang mode natin. Posible din na ang set of values natin wala siyang mode. So ang gagawin natin para ma-identify natin ang mode is i-arrange natin ang ating mga given values from least to greatest. Okay, so i-arrange natin siya galing sa maliit hanggang sa malaki. Okay, example number 1. So as you can see, hindi naka-arrange ang ating mga numbers. So ang gagawin natin is i-arrange muna natin siya. So si 2 yung pinakamaliit, meron tayong isang 2. And then si 3, meron tayong isang 3. Si 4, isa, dalawa. So dalawang 4. And then si 5, isa, dalawa, tatlo. Okay, meron tayong tatlong 5. And then si 6, isa, dalawa. So, dalawang 6. And then, isang 7. Okay. So, ngayon, i-identify na natin kung ano yung mode natin sa given set of numbers natin. So, ano yung may pinakamarami? Si 5, kasi tatlo. So, ibig sabihin, ang mode ng set of values natin dito is 5. So, ito na yung sagot natin. Example number 2 naman tayo, okay? So, as you can see, naka-arrange na yung mga numbers natin. So, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so titingnan natin kung ano yung may pinakamarami na value.
Si 4 is 2. Si 6 is 1, 2, 3, 4, 4. Si 7 is 1. Si 8 is 1. Si 9 is 4. Si 10 is 2. So, ano yung mode natin dito sa ating given set of numbers? Ang mode natin is si 6 at si 9. Kasi, 4 na beses sila. So, 6 and 9 ang ating sagot. So, ito yung mode ng ating given set of numbers. Example number 3. Okay, so nakita natin na naka-arrange na din yung mga numbers natin. 76, 94, 99, 102, 132, 141, at 150. So, ngayon, i-identify natin kung ano ang mode ng given set of numbers natin dito sa number 3. Okay, so meron ba tayong nag-appear ng 2 beses? Wala. Since lahat ng numbers natin nag-appear ng 1 beses lamang, ibig sabihin ang ating example number 3 has no mode. Okay, so walang mode ang ating example number 3. Dito naman tayo sa range. Ano naman yung range? So, ang range is the highest value less the lowest value. Okay, para ma-identify natin ang ating range, ang ating gagawin is i-arrange natin ang ating mga values from least to greatest or galing sa maliit papunta sa malaki para ma-identify natin kung ano yung maliit natin na value at kung ano yung malaking value natin. Kasi ang pagkuha sa range is yung malaking value natin, i-subtract natin ang maliit na value. Okay, so example number 1. 82, 70, 96, 84, 92, 86. Okay, so hindi siya naka-arrange. So, ang gagawin natin is i-arrange natin siya. So, ang pinakamaliit is si 70. Next ni 70 is si 82. Next ni 82 is si 84. Next, 86. Next, 92. And 96. Okay, so naka-arrange na siya from least to greatest. Now, i-identify natin kung ano yung malaki at maliit na value. So, ang malaking value natin is 96 at ang maliit na value natin is C70. So, ang gagawin natin, 96 minus 70 para makuha natin ang ating range. Okay, so 96 minus 70 is equal to 26. So, ito yung range natin sa set of numbers natin sa examples number 1. 26 ang ating sagot. O, diba, napakadali lang i-identify ng range in a given set. Hanapin mo lang kung ano yung pinakamalaking value at pinakamaliit. Pagkatapos, isubtract mo sila at meron ka ng range. Example number 2 naman tayo. So, meron tayong examples dito. As you can see, naka-arrange na siya. So, ang pinakamalaki natin is 57. Ang pinakamaliit is 26. So, 57 minus 26 is equal to 31. So, ang range ng ating set of numbers, examples number 2 is 31. Okay, so ngayon alam nyo na kung paano hanapin ang mean, median, mode, at range. Okay, so napakadali niya lang gawin. That's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you in our next lesson. Bye!